Alright, good day sa inyo mga kasabwat. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga maintenance, mga basic maintenance about dito sa ating TMX 125 Alpha. Isa ka ba sa mga naka-TMX 125 Alpha na baguhan lang? Para sa iyo ang video na ito. Ngayon, isi-share ko sa inyo kung ano-ano yung mga basic maintenance na kailangan nyong unahin sa TMX 125 Alpha para iwas aberya tayo mga kasabwat. So ayun, bawi tayo. Alright, so hindi na natin patatagalin tong video na ito. Umpisahan na natin. Ang number one na basic maintenance ay ang pag-change oil natin. So wag tayong tamarin sa pag-change oil ng ating mga motor kasi yan ang napaka-importante. So ang pag-change oil ng motor is every 1,500 odometer. Kapag na-reach na yung 1,500, mag-change oil na tayo. But kung ikaw naman ay kagaya ko na service lang ang paggamit at hindi naman bardagulan, di ba? So depende kasi sa gamit yan. Pwede mong paabutin ng 2,000 kilometers. So ganun ako mag-change oil mga kasabwat kasi hindi naman ako bardagulan gumamit at hindi naman pangwaswasan yung ating motor. So kung ikaw ay madalas bumiyahe o bumiyahe ng malayo, araw-araw mong ginagamit sa kagaya niya pamamasada is 1,500, magpalit ka na ng oil para iwas compromise sa ating mga makina. Ngayon, kung ang sistema naman ay service mo lang tapos tumapat ka sa 1,300 km na at naisipan mo mag long ride, ay huwag mo nang paabutin ng 2,000. So magpalit ka na ng change ng langis para smooth yung takbuhan mo. Alright, kasi kapag malayo ang biyahe, tapos alanganin yung pag-reach mo ng kilometers ng odo, medyo may pagka-risky. Alright, kasi ganun ako, kunyari natapat sa 1,400 na yung tinakbo, then uuwi ako ng Bicol, let's say, kasi madalas ako umuwi ng Bicol. So ang gagawin ko, i-change oil ko na yan para maganda yung takbuhan, smooth kasi pagka bumiyahe ka ng malayo tapos hindi mo napalitan yung langis mo, medyo delikado yung stator natin dyan, delikado yung ating yung pinakang ng loob ng makina, sa madali pating uminit. So every 1,500 o 2,000 depende sa inyong paggamit. Singi tayo dito ng konti kasi yan. Alright, so depende sa inyong gamit yon, 1,500 to 2,000 kilometers odometer. Alright, so ganun ako magpalit ng langis ng aking TMX 125 Alpha. The next one na maintenance na basic is itong pag-check ng battery. Alright, wait lang, singit tayo ng konti dito. Yan, kasi yan. So ang pag-check ng battery natin mga kasabwat ay every 3 months. Kapag may mga malalayo kayong biyahe, check nyo yung battery nyo. Hindi naman mahirap buksan yung battery cover nyan, diba? So silipin nyo kung nababawasan nyo na yung tubig ng battery, lalo na kung kung regular yung battery nyo, hindi siya gel type. Kasi dalawang klase yan, yung regular na di tubig at yung gel type. So kapag nababawasan yung tubig, kailangan na nating dagdagan yan ng distilled water para ma-maintain yung lakas ng battery natin at hindi ma-drain, diba? Kasi kadalasan inaabot tayo ng tamad sa pag-check ng battery, ayun, madaling masira yung battery natin. 1 year pa lang, wala na, bigay na. So ang system kasi niyan, kapag humina yung battery natin at hindi natin i-check, kawawa naman yung stator drive natin. So dalawa kasi yan, nagtutulungan sila sa power, yung battery tsaka yung stator. Kapag humina na yung battery, ang lahat ng lakas ng kuryente ay manggagaling na sa stator. So mabubugbog yung stator natin. Kapag nabugbog yung stator, may tendency na mabilis bumigay. So ayun, kailangan malakas yung battery at malakas din yung ating stator. So always nyong i-check yung battery, huwag tayong tamarin sa pag-check ng battery. Alright, para mapatagal yung buhay ng ating battery, since mapatagal din yung ating buhay ng stator. So yun. And ang pangatlo ay pang clutch adjuster. So ito medyo so kailangan yung clutch cable natin, yung clutch play ay maganda, lalo na kung nag-lowered ka ng motor, nagpalit ka ng handlebar, minsan hindi na accurate, minsan tukod na, nahihirapan yung ng play, nahihirapan i-adjust. Kailangan maganda yung play ng ating clutch.
cable. Kasi kapag hindi magandang play ng ating clutch cable ay madadali ang ating clutch lining. So kailangan hindi yan tukod at basta nasa tamang timpla ang ating clutch cable. Alright, kasi sa akin, nangyari sa akin, hindi ko na maintenance itong clutch cable ko. Nagpalit din ako ng handlebar, medyo hindi maganda yung pagkakaposition niya. Ayun, kinalawang yung loob, then nawalan, hindi ko na check yung play, tukod na pala, kaya bumigay, nagasgas yung aking clutch lining. Alright, so ang pag-ano naman yan, ang pagtutunan naman yan, madali lang naman. Kakapakapain nyo lang kung saan yung friction zone o kung saan kayo komportable sa laro ng clutch. Importante, may play ang sa may handle switch, ay sa may lever niya, may play, at din doon sa arm din may play din dapat doon. So yun, ganun ang pag-check ng clutch play. Parehas silang may play sa clutch arm at saka sa clutch lever. So yun. And then the next one is ang kadena. So importante na maganda rin ang play ng ating kadena at hindi siya batak. Hindi rin batak, hindi luwag, katamtaman lang. Makikita niyo naman diyan sa may chain guard, andyan naka-indicate diyan kung gaano kalaki ang play ng kadena. So i-check niyo yan mga kasabwat, kasi kapag malayo nang binabiyahe ninyo, matagal nang hindi na babaklas yung gulong, nawawala yung play. Minsan luwag yan, lumuluwag ng lumuluwag. Ang kailangan nyo dyan na i-adjust ninyo o ipa-adjust ninyo kung hindi pa kayo marunong. Right, so kailangan maganda yung play, kasi kapag na-adjust mo yan ng batak, yung walang play, delikado yung bushing. So mababasa, kasi ang lahat ng pwersa ay sa sprocket sumasalo. So mabubugbog yung bushing nyo pag walang play ang kadena. Bibigay agad ang ating sprocket bushing. So na-experience ko yan, na-i-adjust ko ng matigas yung walang play, tapos umuwi ako ng Bicol. Pagdating ko ng Bicol, wala na, kalug-kalug na yung aking, malubak pa naman pa uwi ng Bicol. Ayun, basag-basag yung bushing. Kaya yun, natuto ako, inayos ko yung yung play, lagi kong chine-check. Ayun, medyo yung bushing natin, hindi agad-agad nababasag. So yun mga kasabwat, yun ang ating mga basic maintenance na dapat nating isinaalang-alang sa ating TMX 125 Alpha. So kailangan yung yan, kailangan yung maintenance yan, kasi napakaselan ng motor na TMX 125. Kapag hindi kayo marunong mag-maintain at hindi nyo inaral yan, wala, talaga magiging sirain ng ang motor. Wag puro gamit lang, kailangan maging responsible tayo sa pag check ng mga basic maintenance ng ating motor. Alright, so yun mga kasabwat. At kapag i-check nyo rin yung tono ng karburador. So medyo nga lang yun, medyo mahirap-hirap pa pagkabaguhan pa lang kayo. So nyo lang, pag-aralan nyo lang din kung paano yung paano yung adjust ng karburador. So na-check naman yan. At kapag maulan, yung natin, yung gas tank ay napapasukan ng tubig. Kailangan yung tatakpan yung motor nyo, kailangan may cover. Huwag nyo pababayaan na naulanan, initan ay walang takip. Alright, so yun lang ang masishare ko sa inyo mga kasabwat, ang mga basic maintenance. Number 1, change oil, battery. Pangalawa, then ang clutch adjustment, yan, clutch adjustment ang ating motor. Then yung clutch adjustment, then ang ating kadena. Alright, so yun lang mga kasabwat, and kita-kits ulit tayo sa next video, at magbibigay ulit tayo ng mga tips sa mga baguhan dyan, at para rin kayo, ma-aware din kayo sa inyong mga motor, at hindi kayo pumalya-palya, hindi rin pumalya-palya yung mga motor. So kung may idadagdag kayo mga kasabwat, yung mga naka TMX 125 dyan, just comment down below kung ano pa yung mga dapat nating tandaan kapag may motor tayo, lalong-lalo na ang ating TMX 125 Alpha na medyo masilan. Alright, so ride safe mga kasabwat, and kita-kits ulit tayo sa next video, and God bless. Alright.